Ito yung part 2, yung potting mix na ginamit natin dito. Share natin. So napansin natin dito sa first na potting mix, yung germination niya maganda rin. Compared dito sa second, mas maganda ang germination. Tsaka sa third, nakita natin. Yan. Yan. So, ang differences lang ng potting mix na ginamit natin is ito yung una, yung first batch is good soil, which is yung sa ilalim lang ng mga puno. Although pag yun ay nabasa, madikit. Okay? Nagiging malagkit yung lupa na yon. Kasi nga more on tae siya ng bulate na yung normal na mga bulate, yung malalaki. So ang ginawa natin, naghalo tayo ng carbonized rice hull para bumuhaghag. Okay. Yun nga, ito yung germination. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na trace na for germination. Compare dito sa pangalawa, ito yung vermicast tsaka rice hull, which is mas mataas yung germination nya. Okay. May dalawang trace na sumablay yata. Parang walang tumubo. Ewan ko. Baka papalabas pa lang yan. Tignan natin. Then ito yung panigang. Pangsigang. Mataas din yung germination niya. Nakikita na natin. Ang dami nang nagsisilabasan. Okay. So, napatunayan natin dito na ang good soil is pwede ring gawing soil media or potting mix. Pero mas maganda yung vermicast. Gawin natin potting mix. Tsaka carbonized rice hull. So, yun yung ating mai-share mga ka-LG sa mga nagbabalak na magsidling, magpunla ng sarili din nila, kagaya ko. Mas makakatipid kasi tayo rito. Yun nga lang, medyo abala yung paggawa ng greenhouse, pero long term naman to, paggawa ng greenhouse. Okay, makakatipid na tayo sa susunod. Okay, so yun lang po mga ka-LG. Happy farming.